So yan, tapos na tayong magpakain. Ayan o, may mga tinali pa ako dito, mga pakawala. Tapos dito, may mga pasisiw ako dyan. So yun, marami akong ayusin talaga dito. So mga kulungan natin, fly pen. So, ayan, sa kagandang gibana. So dito ko muna linagay sa malapit dahil yung previous na ano natin, last year. So nanakawan ako dito. Yung mga nakatali. No? So, ang nanakaw sa akin dito 11, no? So doon sa may mga kalamansi doon, sa may kalamansi doon sa may nyugan, doon ako nagtali. Yan. Nakawan tayo diyan. Diba? So, wala talaga pinipili yung mga magnanakaw kahit sino ka man, nanakaw at nanakawan ka talaga. So, sana, sabi nung mga polis, meron daw silang dinampot. So, sabi na lang siguro, di ko alam. Not sure, baka totoo. So, like, no, dito dapat yon range na to. Yan, ito, may lambat. So, dito yung mga pakawala na yon. So, may naatake lang talaga na ano dito, na sawa. So dyan baka dyan nakatira. So akutin ko pa kasi yan, yung mga bunot na yan. So gigilihin ko pa, napakarami talagang gagawin yan. Mga bunot na yan. So, doon pa sa kabila, meron din doon mga nakatamba sa bunot. Doon, banda doon sa dulo. So gigilingin ko yan para gagawin kong kukupit, no. So yan, dito sa mga nyug nito, yun mga talian natin. Yan, may mga nyug na yan. May mga manukan ako dyan. Puno yan dati. Okay, wala na. Yan. Hanggang dun. So di na ako naglagay dito dahil nanakawan ako dito 11. Kasama yung broodcock na nabili ko sa kay Manong Lance, no, na Boston Roundhead, yung original pa. Yo, so medyo may kamahalan ng bili ko noon, 35,000. Sisiw pa lang, 2 months old, no. Nata ngayon, so magulang na, matanda na rin naman yon, pero nanginayang pa rin ako dahil maganda ang record nun, yung Boston na yon. So yung natira lang dyan, yung anak ang ginawa kong broodcock. So okay din naman, so di siya winner, ginawa ko lang siyang broodcock. Yung kasi winner yon, so 4 times winner, so unscratch lagi. Kaya ginawa ko na siyang broodcock kasi nanginayang na ako baka madisgrasya pa. So lalo naman natuluyan dito na nakaw, no. So dito, meron ako mga tinali dyan. Ito punong-puno ito hanggang dyan sa baba na, hanggang doon sa dulo. Meron dyan. Yan, mula dito sa taas na to, meron din to. Yan, may mga dapuan na yan, no. Naglagay ako dyan. Yan, katataas yung mga dapuan ng mga manok ko dati dito. Yan. O di na ako naglagay muna. Saka na lang. So naglalaylo muna ako sa manok dahil magastos talaga. Napakagastos magmanok. Sa totoo lang, di talaga ako nagbebenta. Yan. So pang sarili lang talaga ang gamit namin sa mga manok na yan. Mahirap kasi makapagkompetensya. Pag nag-post ako, di naman pinapansin, no. So nakaka-champion naman tayo, hindi nila alam. Sa LCA dito sa amin sa Lucena, iniiwasan na ako dyan. Yan, di ba? Dahil pangit yung mga manok namin, pero may palo din. So actually pinapapangit ko lang talaga para dihado sa laban. Kasi minimum lang naman tayo eh. Hindi naman tayo big time. So hinahabol lang natin yung premium. Kasi maganda ang premium sa LCA. So 40,000 sa 2 hits. And then ang minimum bet lang nila is 3.5. May pot money ka na 1,000. Mayroong cash ban na 1.3. So balik 1,000. So pumapatak lang ng ang gastos mo doon. So bali 2.6. Oh, di ba? So maganda na rin, napakagandang kalaban 'yon, 40,000 per champion. So ginagawa ko naman, pag pa-champion na ako, i-insurance ako.
O, 10,000. O, para maulats man. O, at least meron ka pang 10,000. O yan, pagulangan na lang yan sa laban ngayon. Ganun na rin ang ginagawa ng iba, di naman kasiraan yun eh. Pupusta ka dun sa kalaban, 10. O pag nag-champion ka, may 30 ka pa rin naman. Diba? Pero kung talagang lamang na lamang ang manok mo, kung talagang alam mo mananalo, eh wag ka na mag-insurance. At kung meron kang extra, wag ka na mag-insurance. Kung malakas ang loob mo, wag ka na mag-insurance. Diba? Ganun lang. So yun lang mga bossing. So back to paglalagay na ako ng ipot. Sana matapos ko ito. And then later on baka tumawag na sa akin mag-ina ko, magpasundo sa akin. So magpapahinga na rin ako. 4 o'clock na eh, nag-alarm na eh. So yan. So siguro madali lang naman mag-ano nun, yung mga okra ititreat ko na rin kung meron pa akong oras bago mag alas 5, no? May 1 oras pa ako para tapusin to. Siguro wala nang 1 oras yan, saglit na lang naman yan. Tapos na ako dito, so merong 6 na lang. Yan, so matatapos ko na rin yan. Diba? Kaya unti-unti lang. Pagbalik ko dun sa, pagkatapos ko dito, pagbawa ko, eh yung tubig naman na bibigay ko dun sa mga manok. Siyempre, wow yun, kailangan natin bigyan ng tubig. Yan. Ganun lang, papakain na ako, babalik. Ganun lang, rotate natin. So medyo madali na kasi wala na akong, yun isang area na lang yung pinagpapakainan ko, malapit-lapit na. Yeah. So pinaglapit-lapit ko muna sila. Kasi pagka papakain ako, pag dito sa may mga nakatali yung mga manok na yun, eh medyo matagal. Lalo pag umuulan, medyo mahirap. Diba? So kaya pinagsama-sama ko muna sila sa malapit para medyo medyo madaling kumilos, madaling magpakain, no. Marami pang ako lilinisin doon.